Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna rito at good evening dyan. At ito syempre bago tayo pumasok, isang content lang muna. Ito guys, so panoorin muna natin ang video at bago natin komentohan, okay? Let's go! Namin yung mga billion to take care of that 103. At lumalabas po, mukha yata nagkaroon ng problema kung bakit parang nag-disarray, nagkagulo-gulo po yung 103 na to. Sorry, sino nagbilan kay Zaldico to take care of the 103? Si Saldi ko po, nag-billion dun sa 103 Okay. na security personnel kasi supposed to be, yung contract po ng 103 na yan, ay dapat 2 years. So binili na si General na take care of these people, magpabayaan, yung bago siya umalis at mukhang hindi po yata yun yung nangyari kaya nagkaroon ng ganito. So, linawin ko lang, Director. Itong mga security na ito ay walang relasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Lahat ito ay nakisaldi ko lang. Yung ba ang ibig niyo sabihin? Lumalabas po yung employment niya ay dumaan doon sa retired general at pumasok po sa mga kumpanya ni former Congressman Saldico. O yan, maliwanag na maliwanag Si Kong Martin ay walang kinalaman dito sa mga 18 Marites na ito ha. So maliwanag ang investigation nitong si Matibag ng NBI na itong recruiter na isang retired general ay nasa kampo ni Saldico. Okay, itong 100 plus na mga tao na ang sinasabi mga retired rin, 'di ba? Or retired, awol o kung ano-ano pa man, no? Na nanggaling sa military or marines, mga tao ni Saldico at walang kinalaman si Congressman Martin Romualdez, okay? Ang problema kasi, itong mga didilis hanggang ngayon, pilit idinidikit si Congressman Martin. Wala namang mga ebidensya, what the heck? Puro hanggang ngayon ay chismis. Wala kayong maibatong ebidensya. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, magpakita kayo ng ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez, tsaka tayo mag-usap. Hindi yan puro chismis, puro paninira. What the heck? Anyway, hindi ko pwedeng hindi i-highlights guys Hindi pwedeng hindi ko i-flex sapagkat si Congressman Martin Romualdez kasama ang kanyang partido na Lakas CMD ay naghain na naman ng isang napakagandang bill. Ito yung House Bill 8191 na yung tinatawag na ginhawa sa kuryente bill, okay? O yung tinatawag na ginhawakit. Ano ba ang ibig sabihin ng ginhawakit? Okay, explain ko Guys, ang ginhawakit, ito ay magbibigay ng 50% discount sa lahat po ng sumesweldo lang ng basic. Ibig sabihin, kumikita lang ng nasa yung mga minimum wage earner nating mga kababayan. Kapag ikaw ay minimum wage earner, ibig sabihin qualified ka para sa 50% discount na bayad sa iyong kuryente. O di ba ga? Yan ang napakagandang mga bill na dapat ay maipasa ng gobyerno sapagkat ito ay napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Sapagkat isipin mo yung kalahati ng 50%, yung kalahati na ibabayad nila sa kuryente, pambili ng bigas yun. Isipin mo kahit papaano malaking kaluwagan na rin yun para sa ating mga kababayan na sumisweldo lamang ng minimum. No? So, ito ang mga bill na talagang dapat nating sinusuportahan. Kaya kayong mga detractors ni Congressman Martin, mag-isip-isip kayo. Isipin mo, ilan na itong mga sunod-sunod na napakagandang mga bill. Andyan na yung usaping sa kuryente talagang anong tawag dito? Talagang basic needs ng tao, kuryente, tubig, bahay, di ba? Lahat yan ay halos tinutugunan ng ating gobyerno at tinutugunan nitong ating mga mambabatas, no? So, ito isa sa pinakamaganda na masasabi ko na talagang bill na makatutulong sa ating mga
maliliit na kababayan, yung ating mga minimum wage earner. Ang House Bill 8191. Kaya kudos sa sana mapaspasan at ito ay pumasa at maging batas para sa ganun pakinabangan ito agad-agad forthwith ng ating mga kababayan. O, yun. O malinaw mga didiles. Gawa pa kayo ng chismis. Kaya lang, pag gagawa naman kayo ng chismis, gawin nyo hindi yung chismis. Talagang siguradong totoo. At may ebidensya. O, ayan maliwanag. Hindi galing kay, kay walang kinalaman si Congressman Martin Romualdez dyan sa mga pakana ni Saldico na yan. So, ni Saldi nyo pala, no? Oh. Kaya, yun na. So, anyway, ano ba ngayon dyan? Bukas, Webes na dyan, sa pagising natin, Webes, tingnan natin kung sino-sino ang mga pupunta sa NBI. At ito ang kabang-abang. Tingnan natin kung sisipot ang mga ito, sa patawag na yon ng NBI para sa investigation. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan na may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!